Overthinking ba ang problema mo? Catastrophizing? Yung bang tumaas lang ng konti yung uric acid at yung creatinine mo, sa creatinine mo, iniisip mo meron ka ng chronic kidney failure or chronic kidney, CKF. Okay? Yun na ba? At isinasabuhay mo na ikaw ay may kidney failure? Or uric acid na tumaas ng konti at you're thinking of gout na at isinasabuhay mo na wala pa. Okay? And many more. Or sakit ng ulo, may malubha ka na sakit, may sakit ka na, at yun na yung pinaniniwalaan mo. Okay? Ito yung video para sa'yo. Okay? Simple lang, mga tipong may naramdaman ka lang ng konti, cancer na. Okay? So, ito yung video na para sa iyo. Okay? Excited. My name is Jeremy. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Pansinin nyo, ayan, may naka-shirt ako na Philippines. Ilalagay ko rin dyan yung mga suot ko ha, sa yellow basket, no? Para kailangan talagang kumita tayo, kailangan maging masipag tayo, no? So aside from helping, natutuwa ako kasi I get to help people, so may meaning na ako sa buhay ko. And I'm happy, I'm grateful na nagkaroon ako ng anxiety disorder para maging effective ako sa inyo. Okay? So nagkaroon ako, ang maganda na may background akong psychology, nagamit ko talaga at lumevel up ako, nagpunta pa talaga ako sa Australia para mag-aral ng Cognitive Behavioral Therapy or CBT. Yan ang gold standard, no? Sa karamihan sa mental conditions. Hindi siya yung ultimate, pero kung for example anxiety, depression, yan yung mga ultimate, yan ang mga gold standard. Pero ginagamit din siya sa ibang mental condition, no? Yung ganung therapy. So sama-sama yan. Pero kung anxiety, depression, anger management, post-traumatic, although post-traumatic pwede pang may isang or dalawang technique para talagang maayos yung tao na yon. But with anxiety, depression, anger management, post-traumatic, pwede sabihin natin 50% yan na talagang effective yung cognitive behavior therapy. Okay? So, yun. You know? So, ngayon, I'm not klaruhin, I'm not a doctor, I'm not a health professional, I'm not a psychologist even. So, ako ay nagsishare lang ng kaalaman ko base sa science ngayon, sa bagong mga kaalaman, sa mga pakikinig ko sa mga podcast, sa mga scientists, neurologist, neuroscientist, psychiatrist, psychologist, yun, no? Yung may credibility. Hindi ako nanonood, nakikinig sa mga taong nagkaroon lang ng experience. I don't do that kasi medyo delikado yun. No? Mas maganda, science-based tayo. No? Yung may pinag-aralan, yung may background talaga. Ganon. Kaya yung mga successful na mga ganito, mga influencer, I don't know, TikTokerist, YouTuberist, YouTube, yung meron sila, tapos nagpakadalubhasa sila doon. Okay? So yun. Again, ang pag-uusapan natin, yung overthinking ninyo at yung catastrophizing. And it's as if meron na kayo nung sakit na wala naman. Okay? So, ano to, maganda to kasi inspired ito dun sa isang ka-talk time ko. Mabilis lang kami nag-usap. Talagang sinampal ko siya kagad. No? Sinampal. Kasi sabi niya, Coach, gusto ko yung sinasampal kasi ako dun sa mga ideas mo. Parang sinapak mo agad ako dun. Natatauhan daw sila. And natutuwa ako kasi yung mga tao na appreciate nila yung magsasabi ako na ingot-ingot ka. Hindi dun sa talk time, dun sa video ko, sa mga YouTube video. Ang ingot mo for thinking that way, nasasampal daw sila dun. Tapos binibigyan ko sila ng mga ebidensya, yung klarong science na, ano ba pinagsasabi mo, does it make sense? Walang kwenta yung sinasabi mo. Walang science. Sample lang ko lang kayo kung paano ko ipoprove na, at ito na dapat yung process ninyo sa pag-iisip. No? Kunyari may pumasok na isip. Sabi sa akin nung kasama ko dati, sabi niya sa akin, sa probinsya, kasi kasi mag-isa lang ako dati sa Bacolod, tumira ako doon, sinamahan ako, no? Sabi niya sa akin, Nung, alam mo ba, meron kami doon sa baryo, ang anak niya 50. Grabe nung, anak niya 50. Di, syempre, critical thinking tayo. Kung tatanga-tanga ka at hindi ka mag-iisip,
talagang magogoyo ka, maniniwala ka. Sabi ko, paano nangyari yung 50? Sabi ko, kumuha ka ng calculator. Hanap tayo ng calculator. Ito, calculator. Sabi ko, kumuha ka ng calculator. Ang isang bata, ilang buwan sa tiyan? 9 months. Ngayon, para makagawa ulit siya ng isang buwan, siguro gagaling siya. I don't know, baka 3 months, magaling na yung nanay. Sabihin natin, 1 taon. Bago siya magkaanak ulit kasi 9 months ka magbubuntis, di ba? Papadede ka pa. So sa 3 months, magaling ka na. I don't know. Ito hindi ko alam kung after ba ng... pwede kasi may iba 2 months lang. So sabihin na natin 1 year. Nagpadede ka na, gumaling na yung nanay, nabuntis ulit, sige. 50. Okay. Ang babae, bago mabuntis, dapat magkaroon siya ng menstruation muna. Sabihin natin, lagay na natin sa bata, sa 14 years old. Siguro average, hindi ako sure kung ilang taon talaga yung mga bata. I think mga doon naglalaro sa teens na yan. No? 14 siguro nga, baka yun yung middle ground. Not sure. Okay, klaro ha? So, kung may 50 siyang anak, minus 14 years old siya. Every year kasi yung 50, yun nilagay natin, hindi 9 months. 1 year na para may time pa siya maggumaling at manganak ulit at gumawa ng baby. Okay? So, 50 plus 14 years old siya. Kasi dapat 14 ka muna eh, bago ka magkaanak. So, 14 tapos 50 anak mo. So, kailangan yung edad mo ay 64. Ngayon ang tanong, babawasan pa natin to kasi may nanganganak bang 64? So, anong pinaka posibilidad na hanggang saan pwede manganak yung babae? Lagay na natin yung medyo, ito hindi na nga masyado safe, no? Lagay na natin at 40. O, sige, sige. So, kung 40 years old siya, dapat kasi, sabi ko dito, 64 years old siya para magkaroon siya ng 50 anak, coming from 1 year every bata. At dahil 14 years old siya, doon pa lang siya pwede magka-baby kasi doon pa lang siya magkaka-period. No? So, 64. Ang babae, sabihin natin pwede manganak, yung safe, hindi, not sure kung safe pa yun, no? Pero mga 40, no? 40. So, 64 minus 40, so, 24 years lang siyang pwedeng magkaanak sa loob ng 24 years. So, paano siya magkaka-50 anak? So, yun yung sinasabi ko na hindi lahat ng masasabi ng utak mo at chismis, lalo na kung walang science, paniniwalaan natin. Usually kasi ang mga taong takot, ito tandaan ninyo ha, yung sinabi ko na yan, hindi nag-iisip. So kung hindi ka mag-iisip, matatakot ka talaga. Paano kung ang sinabi sa'yo, alam, may sakit ka, lalo na kung yung sarili mong utak nagsabi sa'yo, may sakit ka. Then, yun ang problema mo. Maniniwala ka na lang kaagad. No? So, kailangan po natin mag-isip, kailangan critical thinking, ano yung likely na pwedeng mangyari sa akin yun base sa science? So, yung 50 anak, imposibleng mangyari. So, ngayon, kung tatanga-tanga ka, ikakalat mo pa, ichichis. Alam mo yung kasama ko dati, sabi niyo sa baryo daw nila, meron yung isang babae, 50 anak, dahil tatanga-tanga kayo, bobo kayo pareho. Kumalat na sa inyong mga bobo. So, yan ang problema ng mga chismis-chismis. So, kailangan po natin mag-isip. Okay? So, hindi lahat ng papasok sa isip mo, lalo na kung ikaw ang nag-iisip at hindi ka naman doktor. Wala kang alam, so bakit magiging tama lahat ng mga pinag-iisip mo? Kaya kailangan mo ng doktor. So, dapat, pag may nararamdaman ka, diagnose ka dapat. Diagnose ka dapat ng doktor. Hindi pwedeng mag-self-diagnosis. Huwag gamitin itong video na ito. So, very strong na yung umpisa pa lang. So ano kinalaman nito sa overthinking at catastrophizing? So, kailangan po nating mag-isip. Kasi kung hahayaan mo lang, kunyari may sakit kang nararamdaman sa ulo, cancer to, patay ka na. Talagang masisiraan ka talaga ng pag-iisip nun. Kasi nag-worry ka na, cancer to. Kasi napanood ko, sa TikTok ko, daming lumalabas, puro ganun yung sakit nila. Yan pa ang problema. Napaypayan pa, no? So, ayun. Yun yung magiging problema natin dyan. So, ang sabi ko sa kanya kahapon, 4, no? Yung rason. Walang kaalaman, kaya ang taong takot, no? Usually, ang taong may takot at yung takot ang nagpapalabas ng mga simptomas. Yung tandaan ninyo, ha? Dahil may takot ka, andun yung kaba,
Yung kaba, dahil may kaba ka, mahirap ka sa paghinga, dahil may kaba ka, blood pressure mo mataas. Alam nyo bang nagba-blood clot pa tayo kapag nasa state tayo ng fight, flight, freeze response? May magandang silbi kasi yung blood clot na yon. Yung kaya tayo nagba-blood clot, survival yan. Kasi kunyari, nasaksak ka. Ngayon, dahil sa takot mo, nag-blood clot ka. Bakit ka nag-blood clot? Para hindi ka maubusan ng dugo. Di ba ang ganda? Pero syempre, ngayon, ang narinig lang natin kasi, ba't nag-blood clot, nag-blood clot sa ulo, ganon. But in reality, survival yon. Okay? Kaso nga lang, syempre, masama yung blood clot kung hindi natanggal, hindi na drain, so, lalo na kung sa utak, etc., etc. But the point is, may silbi yung blood clotting na yan. Okay? Kaya wag niyo, kawawa naman si blood clotting kung i-judge niyo lang siya na masama siya kasi may silbi siya sa katawan. Okay? So, imbis na yung iba namamatay sa blood clot kasi hindi na agad na operahan. Pero yung taong halimbawa nasugatan or na aksidente at nag-blood clot siya, pwede rin siyang maligtas ng blood clot kasi hindi siya naubusan ng dugo. Ang galing, di ba? Sa naintindihan nyo. So, depende. Siguro, baka yung taong namatay, talagang oras niya na wala tayong magagawa doon. Kahit ikaw yung pinaka-healthiest na tao, pwede kang mabagsakan ng eroplano dyan. No? Kahit nga yung mga eroplano, na-aksidente, sabay-sabay sila, pero yung iba buhay, yung iba patay. Anong ibig sabihin nun? Eh di oras na talaga. Yun yung paniniwala ko lang ha. Walang science yun. Pero yun yung paniniwala ko, dyan papasok yung faith. Okay? O sige. O sige, tuloy na natin. Ano ang dapat gawin? Pero ganito, kasi alam niyo 6:40. So, kailangan, para productive, multitasking na ako. Mag-aayos lang ako habang nagsasalita ako. Kasi importante lang naman dito yung sasabihin ko. O di kung gusto niyo manood, manood kayo. Basta ganun yung ideya. Okay, so, tandaan ninyo ha. Sige, mamalansya muna ako. Tandaan ninyo, no? Lagi niyong tatanungin. Kunyari, galing kayo sa doktor. Sabihin na natin, ito totoo. Mataas talaga creatinine ninyo. Mataas yung uric acid, mataas yung cholesterol, lalo na yung bad cholesterol, medyo mataas. Anong ibig sabihin nun? Dapat na ba tayo mag-worry? Okay. So, ang importante po, dapat alamin natin yung facts, yung katotohanan. Kapag ba sinabing mataas ang uric acid, mataas ang cholesterol, creatinine mataas, failure na ba kagad? Ano ka na ba? Forever ka ng baldado dahil dun sa test result mo? Yung numero na yon, maganda yon kasi that tells us kailangan nating maggamot, kailangan natin mag-change ng living, no? Ng lifestyle. Magbabawas tayo ng mga, or tanggalin talaga, like kung naninigarilyo, nagiinom doon sa panahon na yon, then, mape-prevent natin yung mga future na problema sa katawan, sa sakit. Okay? Kasi sabi ko doon sa usap ko hapon, sabi niya, sir, medyo mataas yung creatinine ko, hindi na ako nakatulog. Gaano? As in, konti lang, points lang. Okay? So, ang problema ko doon sa kanya, feeling ko siya lang siya lang nagbasa eh. So, dapat kasi po, dapat doktor ang magbabasa, no? Ang doktor magsasabi kung talagang may problema yon o hindi. So, sabi ko sa kanya, so ang creatinine, tumaas ng konti, anong iniisip mo? Meron ka na bang chronic kidney failure? Parang ganoon, sir. Parang ganoon. Hindi na nga ako nakatulog sa takot ko eh. Then, mali yung kaalaman mo, sabi kong ganoon. Okay? Kasi, una, elevated na ng konti at titingnan ng doktor yan ng buo. No? So, ano ba ang sinabi ng doktor sa'yo? Sabi niya, coach, inom lang ng gamot, as balik sa kanya after some time para i-check ulit kung umepekto ba yung gamot o hindi. Exactly. So, bakit ngayon, ang nasa isip mo, parang feeling mo, meron ka ng chronic kidney failure. Okay, ngayon tatanungin kita, sagutin mo agad, ikaw ba ay may sakit sa kidney? Wala. So, bakit ka na mo problema
kung wala kang sakit sa kidney? Yun yung unang tanong na tatanungin mo sa sarili mo. Okay? Yung sinasabi mo na kasi baka magka-chronic kidney failure, well, well, totoo naman, maari, depende kung hindi ikaw nagbago, hindi ka nagamot, wala kang pagbabago sa buhay mo, no? Inaabuso mo yung sarili mo, pwedeng-pwede, hindi talaga malayo. Pero dahil nga may kabakat, may nervyos ka, yan ngayon ang magtutulak sa'yo na babaguhin mo yung buhay mo at pagkain mo. So therefore, mabalansya tayo. So therefore, meron kang pag-asa. So ganito lang titingnan mo eh. Yung takot mo na magkaroon ka ng kidney failure, future pa. Kasi ngayon, tatanungin kita, meron ka bang kidney failure? Wala. So yung kinakatakutan mo, future pa. Okay? Ano yung, how likely will it happen to you? Ilang porsyento sa tingin mo, dyan sa numero mo at yung iba pang numero ng katawan mo na magaganda naman? So, ano yung sinasabi ng science na, na malaki yung porsyento na magkakaroon ka ng kidney failure? Okay, is it 100%? Dahil dyan sa numero na pinakita mo o yung lumabas doon sa test mo, is it 100%? Is it 50%? Is it 20%? Is it 1%? Gaya nung yung asteroid na babagsak daw sa year 8 years from now, no? Not sure with the time, basta nandun sa ganong panahon, para mga 8 years, okay? So, tinitingnan nila yung possibility na babagsak yung asteroid sa mundo. Okay, nakita nila dati, wala pang 1%, napakalayo, no, na babagsak. So, medyo umaangat siya, pero ngayon, humina na naman yung porsyento na babagsak siya. So, dahil alam mo yung numero na yon, then, parang imposible naman na may mangyari. O kung may talaga naman may posibilidad na pwede mangyari. Pero dahil alam na ng mundo, 8 years from now, hindi ko sure yung kung 8 years, pero parang ganun kalayo ha. Waiver lang. Pero dahil pinaghahandaan ng mundo, I'm very, very sure, kung sakaling mangyari man yun, i-exhaust ng buong mundo. Magsasama-sama tayo, China, US, Russia, UK, Japan, no, yung malalaking kumpanya, malalaking bansa, para lang wag bumagsak dito yung asteroid, no? Na sinasabi parang somewhere in India babagsak. So kahit sa India yon, somewhere there, not sure din ulit, pero basta na ganun yung ideya lang naman yung importante dyan kasi 8 years pa naman. Then, I'm sure magsasama-sama tayo lahat para pigilan yung asteroid na yon. At meron na tayong mga kapasidad para gawin yun. No? Marami na nagawang gano'n na binabasag yung asteroid sa labas ng mundo. Okay? So, di ba? So, dahil alam mo yun yung facts. Ngayon, bakit ka parang naniniwala na meron ka ng chronic kidney failure or cancer or whatever you have na nasa isip mo? Katarantaduhan po yun, no? Una, tanongin mo sa sarili mo, may sakit ka ba? Wala. Wala pala eh. Pero yung test mo, sinasabi na medyo mataas na. Pero ang point nun, gaya ko, uric acid ko mataas. O ngayon, wala na akong uric acid. Bababa na. Normal. Oh. So, bakit kunyari, tumaas ulit, kunyari. Pero ngayon, mababa eh. Tiningnan eh. Pero continuous ako sa gamot ko. Babalik ako sa doctor. Baka tanggalin. I don't know kung anong plano niya after 2 months. Pero tuloy-tuloy muna ako sa gamot ko. Hanggang sa totally talagang wala na. Para consistent na, wala talaga. O, sige. Di tanggalin na sa gamot. You see? So, hindi porket may lumabas na test, kaya nga may gamot, kaya nga may doktor, gagawa ng paraan talaga yun. Okay? So, hindi ka tapusan. So, ngayon, ang sasabihin mo sa sarili mo, ano yung mga tool na gagamitin mo dyan na panlaban sa overthinking? Lalo na yung mga psychosomatic na tao, yung mga may health anxiety, no? Okay? So, anong gagawin? Tanongin mo sa sarili mo, may sakit ba ako? Hindi porket mataas yung aking result, may sakit na ako. It doesn't follow. No? Mataas lang siya. Nagbo-border lang. Pinag-iingat ako para nga makontrol yun. No? So, una, wala kang sakit. Dapat bang matakot ngayon na wala kang sakit? So, klaro hindi. Wala kang sakit nga eh. So, dapat klaro sa utak mo yun. Huwag tatanga-tanga, ha? Oh. Next.
O gaya ko, wala na akong uric acid. O di sasabihin ko sa isip ko, o di inuman ng gamot, pababain yung uric acid, check ulit after 3 months, o ngayon, nung bumaba, o di wala nang problema, may gamot naman. So, yun no. Tapos, yun nga eh, kunyari isipin mo, paano kung magkaroon ako ng gout? Ibig sabihin ng gout, yung mamamaga, yung mga, kung ano-ano ko sa, yung mga sulok-sulok ng mga ano ko, tapos hindi ako makalakad, mahirap. Hindi naman emergency pa rin naman yun. But the point is, yung mag-iisip ako ng paano kung magkaroon ako ng gout, future pa siya. Hindi sure. Eh, nga, gumaling yung uric ko eh. Or isipin ko, paano kung gumaling ako dun sa gamot? Bumaba yung uric acid. So, pareho silang future. Yung isa, paano kung magka-gout? Yung isa, paano kung gumaling ako? Ano yung likely na magkaka-gout ako at gumaling ako? Actually, yung evidence, dahil gumaling na ako doon, mas mataas yung likely na hindi ako magka-gout kesa sa magkaka-gout ako. Naintindihan ninyo? Pareho silang future ha, hindi sila nangyayari ngayon. Although sa ngayon, sa condition ko, magaling na ako sa gout. So wala na ako, sa uric acid. So wala akong problema doon. Okay? Pero nung panahon na yon, kung ganun yung isip ko, pareho silang future eh. Magkaka-gout o gagaling ako dahil meron akong maintenance sa uric acid. Eh, ang ebidensya kung gumaling ako, so may test talaga ako dyan, no, na magaling na ako sa wala ng tubig. Okay? Pwede na ba to? Gusto pa rin dapat. Oh, pangit ano, hindi ako marunong. Dapat kasi pinadry clean ko to eh. Anyways. So, yun ang gagawin natin. Importante na palitan yung fear ng hope. Imbis na matakot, palitan mo ng hope. Yung hope na, or pag-asa na, ay hindi, may gamot nga, may doktor eh, gagaling ako niyan. Gaya ko, may ebidensya na ako na gumaling ako. So, halimbawa, tumigil ako sa gamot na at nag-iinom na naman ako, halimbawa, nag-beer, ng wine, steak, mahilig kasi ako dyan, tataas ulit yung uric acid ko. Eh, ang maswerte kasi sa amin, sa kumpanya, meron kaming annual physical exam. Pero kung kayo nag-iedad-edad na rin, mag-iipon po talaga kayo ng pera para yearly i-check yung body ninyo para kampante rin kayo. Okay? Para ma-monitor ninyo, oy, mataas yung aking cholesterol. Kailangan tong gamutin or kailangan tong mag-adjust sa pamumuhay ko. Kailangan ko na mag-exercise, bawas taba, bawas, etc. Kung ano pa yung kailangan bawas, sasabihin sa inyo ng doktor yon. So better kung annually meron kayong test and all. Hindi kailangan may symptoms. Lalo na kung medyo umiidad ka na sa akin. Pero kunyari mga 30s, below ka pala at wala kang nararamdaman at all, at wala ka namang pera, okay lang yun. Pero kung may pera ka rin naman at kaya mo na, no? Mas maganda talaga annually, meron tayong physical exam. Okay? Okay, gaya ng mga babies, di ba? Talagang regularly pinapa-check up sila kasi baby sila eh. No? So, ganun po, no? So, papalitan natin yung fear ng hope na, baka kidney chronic failure. Papalitan mo ng hope na, okay, nakita yung aking creatinine medyo mataas, change mo ng lifestyle, inom ng gamot, at mawawala rin yan. Kasi ganun naman kadalasan. Tandaan niyo ha, ang katawan po natin nag-heal din. Kahit ninyo, nagkatangkaso kayo, lalo yung mga viral, it will take 3, 4, 7 days, tapos gagaling din kayo. Yung wala ngang gamot kasi kailangan lang hayaan na lumaban yung katawan mo doon sa virus na yun. O, at may capacity tayo, magaling yung katawan natin, magtiwala tayo. So pero ha, kailangan po, hindi kayo natutuwa sa mga pinagsasabi ko lang ha, dapat may aksyon. Hindi yung, tama, ang galing na siya ni Coach J, okay na ako, mataas ang creatinine ko, tapos wala akong babaguhin sa katawan ko kasi ang sarap nung narinig ko kay Coach J eh, wag pong tanga. Hindi ganun. Kailangan talaga, kung sinabi ng doktor maggamot, iinumin ng gamot. Kung kailangan mag-exercise, kailangan mag-exercise. Pero kung wala kang ginagawa, wag mo kayong umasa na mababago yung numero nyo. Baka tumaas pa sa susunod. Kaya nga, mabuti yan, nakita nyo na kagad, parang ngayon pa lang, maproteksyonan nyo na yung sarili ninyo. So, yun yung kagandahan nun. Kaya huwag po kayo matakot sa doktor. Kung matataas yan, tandaan ninyo, may magagawa kayong paraan. Meron kayong control.
Kakain na lang kayo ng gulay, iwas sa kanin, yung mga ganun-ganun. Depende kung ano yung mataas sa'yo. Kunyari, sugar mo mataas, no? Iwas sa carbo. Okay? So, ano yung mga tools natin? Kaso hindi na kasya eh. 25 minutes na eh. Okay? So, naku, mabibigat pala ito mga pinagsusulat ko. Hindi kaya ito ng 5 minutes. Sige, siguro for 5 minutes, ito na lang yung tool muna. Kasi ang bibigat pala ng mga pinagsasabi ko dito, hindi kaya ng 5 minutes eh. Una, ganito na lang. Gusto ko lang i-summarize, sum up yung mga pinagsasabi ko. Una, tanungin mo yung sarili mo. Ano yung proof na may sakit ka? Sabi mo ng test? Sinabi mo ng doktor? Pag wala kang sakit, di wala kang sakit. Tandaan mo yun. Yung nararamdaman mo na yan, lalo na kung may anxiety disorder ka, gawa lang ng adrenaline at cortisol. Yan ang kapangyarihan ng anxiety. That is for your survival. Okay? Yun, tanongin mo na, nag-aalala ako sa test ko. Medyo mataas ng konti. Pero ang tanong, may sakit ba ako? Wala. Sinabi lang, Dok, so magamot ka, ayusin natin. Balik ka dito after 3 months. Okay. So wala kang sakit. So alisin mo na yung problema mo kasi wala kang sakit. Klaro? In fact, kahit nga yung mga office mate ko, may mga diabetes na, may sakit sila, tinanggap, diabetic ka na, sabi ng doktor, di nagme-maintenance sila ngayon, iwas sa pagkain, nanay ko, 89, magna-90 na sa May, diabetic, hypertensive, buhay na buhay, ang lakas-lakas. So, porket ba may diabetes ka, or may hypertension ka, mamamatay ka na? Nanay ko, ang ate niya, 95 ata, ito walang gamot. Hypertensive, pag tinitingnan ko yung BP no, ang BP no, mga 180 over 120. Sabi ko, tapos walang gamot. Pero grabe yung gardening. Naghukay talaga. Naggaganon sa probinsya. Sabi ko, tindi ni Tiyay. Pero buhay, 90 plus. Sabi ko, galing naman. May ginagawa siya eh. Pagkain niya, ayos. Kasi yung BP natin, sumusunod din yan sa edad natin. Kailangan eh. So ang BP, not necessarily evil. Kaya mataas kasi kailangan nung katawan yon. Okay? Pero papacheck up kasi ang doktor malalaman niya kung talagang hypertensive ka o hindi. Pwede rin kasing dahil sa nervyos mo, pwedeng tumaas ang iyong BP. Naiihi ka, tataas ang BP. Mag-iigib ka ng tubig, tataas ang BP. Akit ka sa hagdan, tataas yung BP. So, anong gagawin mo? Hindi mo na gagawin kasi takot kang tumaas yung BP. So, kailangan malaman mo at maintindihan mo kung ano ang mekanismo ng blood pressure. Kaya nga naman, ang mga doktor, talagang sasabihin niya, sige, test mo pagkagising, pagkaihi, pahinga ka ng 5 minutes, umupo ka lang, hindi ka magsasalita, naka-flat yung paa mo sa floor, tama yung pagkuha ng BP, doon makikita yung totoong BP. Ngayon, kung medyo may nervous ka, may anxiety disorder ka, dalawahin mo yung pagkuha magkasunod. Kasi yung una, medyo mataas yan, kasi nga may nervous ka, lalo na kung takot ka doon sa aparato. Tapos, breathing exercise lang ulit, hininga, pause, na matagal, tapos mas matagal pa na breathing na exhale. Tapos yun, pakuha ka ulit. Bababa na. Yun yung totoo nun. So kung ano yung totoong numero, umaga, gabi, although nasa ibang video ko na yan, panoorin nyo na lang, yun ang totoo. Pero kunyari, kumuha ka ng BP mo sa gitna ng araw, kunyari, tanghaling tapat, medyo stress ka na rin, kailangan lang i-manage yun. No? Pero dapat maintindihan mo. Pero ang point is, hindi yun ang totoong BP. No? Ang BP mo, well, isa yun sa mga totoong BP. Pero ang totoong BP, talagang normal yung BP mo. Pero syempre, dahil nagpe-present ka sa school, may exam ka, nung kinuha nung BP mo, talaga mataas na BP yun. Ang doktor hindi magbabase doon sa isang mataas na BP. Laging nakabase yan sa average, doon sa isang linggong pag-check mo ng BP. Doon niya makita na, okay, sige, stage 1 hypertension na yan. Pero kunyari, buong linggo, isang beses lang yung mataas BP mo, hindi kanya i-diagnose na hypertensive. Okay? So, alam ng doktor yan. So, usap tayo. Pwede nyo ako i-message sa Facebook ko, Anxiety Disorder Philippines. Huwag kayong matakot sa mahal na presyo. Tanungin muna ako kasi tulungan naman ito. Pero ayoko nang niloloko ko. Kunyari, doktor ka, lawyer ka, tapos babaratin mo ako. Huwag tayo mag-usap, sa iba ka na lang, okay? Pero kung ikaw talaga naman ay walang trabaho, yung wala ka talagang pinagkakita, yung talagang mahirap na mahirap ka, wala kang pagkain, pwede akong magbigay ng libre.
Pero kunyari, teacher ka naman, may trabaho ka, tapos babaratayin mo ako, wag na sa akin, sa iba na lang. Kasi ang gusto ko, tulungan tayo. Ayoko na niloko rin ako eh. Kasi malalaman ko, mag-uusap tayo eh. So, ikaw na magsabi sa akin kung sa tingin mo magkano yung kaya mo, magkano yung budget mo. Sa ospital, like for example, yung isang sikat na ospital, halos lumalabas ang session ko, 6,000 kasama yung assessment ko, tsaka yung actual na counseling. Tinry ko lang yun para ma-experience. So with that, bye!